Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Warship ng Pilipinas pinadala sa Philippine Rise, Russia at China. No? Patuloy na binabantayan sa Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Ariel TV. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan po sa ibaba ang full video link. Okay, so sa mga hindi pa po nakasubscribe at bago pa lang sa ating channel, please don't forget to subscribe din po mga kababayan. Pa-click ang subscribe button po dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video ngayon para mas marami pong makapanood at maisuggest ito ni YouTube mga kababayan. Okay, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, request ko lang po sana paki-like po, no? Paki-click na po yung like button diyan sa ibaba. Yan, maraming salamat po sa inyo. Paki-like po ang ating video ngayon. Alright, so wag na nating patagalin ito. Umpisa na natin. Let's go. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. AFP nakatanggap na ng impormasyon sa pagpasok ng China Aircraft Carrier Strike Group at Russian warship sa Philippine Sea. BRP Jose Rizal pinadala sa Philippine Rise. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Kinumpirma ngayon ng Armed Forces of the Philippines na may natanggap na silang ulat hinggil sa bilateral China-Russia exercise na ginaganap sa bahagi ng Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, mahigpit na minomonitor ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga ginagawang aktibidad ng dalawang bansa sa high seas. Sinabi ni Colonel Trinidad na ang AFP ay nakatuon sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Eto mga kababayan, no? Makikita natin na kung saan po sila gumagawa ng kanilang exercise. Tignan natin maigi yung location mga kababayan. Yan po ay nasa Philippine Sea. Okay? Philippine Sea po yan mga kababayan. No? Pwede naman silang gumawa ng kanilang exercises dito po malapit sa China. Pero bakit malayo po mga kababayan? At ito pong Philippine Sea ay malapit po sa Japan, sa Taiwan at saka po sa Pilipinas. Bakit dyan? No? Sa dinami-dami ng location na po pwede nilang paggagawa ng kanilang exercises, dyan po sa specific na lugar pa na yan. Dahil strategic po yan mga kababayan. Kung titignan natin, yung lugar na yan. Okay? So kung titignan natin, yan pong location na yan, malapit po sa tatlong bansa. At yung tatlong bansa na yun, yung talagang mainit po sa China ngayon. At yung mga tatlong bansa na yun, may mga military base po, mga babayan, ang Japan, ang Amerika. Okay? So sa Taiwan, meron. North Korea, sa South Korea, meron. Sa Japan, meron. Sa Pilipinas, meron. Okay? So dito, may gustong ipahiwatig itong Russia at China, mga babayan. Okay, so talagang naghahanda sila sa isang malaking digmaan. Nagpe-prepare sila mga kababayan. No, yung kanilang military exercise na yan, mga kababayan, ay hindi po basta military exercise. Ito po mga kababayan, ang nakikita natin, no, ay isang preparation sa isang malaking digmaan. Yan po ay positioning. Kung makikita natin yung kanilang ginagawa. Kasi tignan nyo maigi, no? O pwede nilang gawin yan somewhere malapit dito sa China. Okay? So, bakit sila lumayo? Bakit kailangan doon sa area na yon? Ang lawak-lawak ng karagatan ng China. Diba? Parang sa atin, pag gumagawa tayo ng ating maritime exercise, joint maritime exercise, saan po ba? Nasa China po ba? Wala naman. Diba? Nandito po, malapit sa ating exclusive economic zone, nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Wala po sa labas, mga kababayan. Ito nasa labas ng teritoryo nila. Diba? Nakikita ninyo yung pinupunto ko rito. Diba? May gusto silang meron silang gustong ipahiwatig. Meron silang gustong gawin. No, may pinaghahandaan sila. Malaking preparation. Preparation saan? Ito po mga babayan ay preparation para sa isang malaking digmaan. No, hindi ko po kayo tinatakot pero posibleng mangyari po yan. No? In time, in due time.
mga babayan. Hindi man ngayon, hindi man sa mga susunod na panahon, na mga taon, no? Pero darating at darating po yan, mga kababayan, dahil po yung ginagawa po ng China. Diba? Yang pong ginagawa ng China, ang siyang magiging mitya. No? Ang tanong lang kung sino yung unang magpapaputok. Doon po magsisimula yan. Ang China po, mga kababayan, ang nagpo-provoke. Ang totoong nagpo-provoke. Hindi po Pilipinas. Hindi po Japan. Hindi po Taiwan. China. No? Kaya umayos ka, China. No? Huwag ganon. China, umayos ka. Ayusin mo. No? Ayusin mo yung mga ginagawa mo. Okay. Ayon kay Trinidad, patuloy nilang susubaybayan ang sitwasyong ito upang matiyak na hindi malalabag ang mga karapatan ng soberanya ng Pilipinas, panawagan ng Pilipinas sa lahat ng partido na sumunod sa mga internasyonal na batas at pamantayan. Sa kabilang dako, iniulat na dinploy ng Chinese People's Liberation Army Navy ang Shandong Chinese Carrier Strike Group sa mataas na karagatan ng Pilipinas, habang ang Russia ay nagpadala rin ng kanilang corvettes. Marami sa inyo ang siguradong napapatanong bakit sa Philippine Sea at sa karagatan pa ng Pilipinas nagsagawa ng naval drills ang Russia at China. Ito ang malaking katanungan ngayon mga ka-aerial, kaya patuloy ang ating hukbo pati ang mga kaalyado sa pagbabantay. Maaari namang magsagawa ng naval drills ang China at Russia, subalit dapat ito ay nasa exclusive economic zone ng China at Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Diba? Mukhang nasagot na natin yung katanungan na yun. No? Mukhang nasagot na natin, no? Kaya China, umayos ka. No? Umayos ka. Ikaw yung nagpo-provoke. Ikaw yung nanggugulo. Ikaw yung hindi nag-stabilize ng kapayapaan, no? Dito sa South China Sea. Dito sa parte na to ng Asia. Ikaw, China, yung nanggugulo. Ikaw yung gumagawa ng provocation. Umayos ka, China. hindi dapat sa teritoryo ng ibang bansa, lalo na dito sa Pilipinas. Ang balitang ito ay hindi para magpanik ang mga Filipino. Ito ay upang alam ng ating mga kababayan ang nangyayaring sitwasyon sa ating teritoryo. Ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal sa Philippine Rise, isang maritime feature sa silangang bahagi ng mainland Luzon at sakop ng Philippine Sea. Ang Philippine Rise ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas, kung saan patuloy itong isinasailalim sa conservation effort para maprotektahan ang mayaman itong marine biodiversity. Ang BRP Jose Rizal ay isang guided missile frigate at magpapatrolya at magbabantay sa naturang katubigan kung saan matatagpuan ang itinuturing na pinakamalaking caldera sa buong mundo. Ang send-off ceremony ay dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng Philippine Navy Northern Luzon Command at Philippine Coast Guard. Ayon sa Philippine Navy, sumisimbolo ito sa commitment ng bansa na panindigan ang soberanya at karapatan nito sa mga katubigan at pagrespeto sa international maritime laws and regulations. Ang pagpapadala din sa naturang barko ay bahagi ng ika-7 taong anibersaryo ng Philippine Rise. Ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines ang pagmonitor sa sitwasyon sa pinag-aagawang karagatan kabilang ang West Philippine Sea, para matiyak ang seguridad ng Pilipinas sa ilalim ng rules-based order. Ito ay kasunod ng napaulat na pagsasagawa ng drills o pagsasanay ng Russian corvette kasama ang mga barkong pandigma ng China sa disputed waters. Base sa report ng international media, nagsagawa ang Pacific Fleet Sovereign corvette kasama ang detachment ng People's Liberation Army Navy warships para inspeksyonin ang isang kaina-hinalang sasakyang pandagat sa kasagsagan ng Joint Naval Patrol sa karagatan ng Pilipinas. Pilit naman ginigiit ng China na nakakasira sa maritime environment ang outpost at barkong sinadsad ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Batay daw umano sa kanilang pagsasaliksik ay nakakasira ito sa yamang dagat, lalo na sa mga coral sa lugar. 仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，中方一贯高度重视，并采取切实措施保护南沙群岛、珊瑚礁系统和岛礁周边的。 Nako, no? Basahin natin mga kababayan. No? Sabi niya dito, China attaches great importance to the protection of the coral reef system of Nansha, Kundao, and the surrounding marine environment of its island and reefs. Baliktad na naman yung sinasabi ng China. No? Sino yung nagtatambak ng mga dead corals? Mga kababayan. Tanungin natin, balik natin yung tanong sa China. No?
Ano yung pinantambak nila doon po sa mga artificial island nila? Diba mga dead corals? Saan galing yun? Mga coral reefs yun, mga kababayan. So, paano nila sasabihin dito, mga kababayan, na sila yung nagpoprotekta? No? Sila yung nag-attach ng great importance dun to the protection of the coral reef system of Nansha Kundao. Oh? Sila raw, mga kababayan, na nagbabantay doon. Sinungaling talaga yung China, mga kababayan. No, yung propaganda nila, gusto nilang palabasin na sila yung mabait. No? At Pilipinas yung gumagawa ng hindi maganda diyan po, no, sa territorial waters natin. 'Di ba? Sinisisi nila yung BRP Sierra Madre. Gumagawa lang sila ng issue sa BRP Sierra Madre, mga kababayan, para alisin yan ng Pilipinas, para ma-pressure yung Pilipinas. Yan yung ginagawa ng China eh. 'Di ba? Pero kung titignan natin, yung China talaga ang sumisira ng environment diyan sa lugar na yan. Dahil sila yung nagtayo, mga kababayan, ng mga artificial island dyan. No, nililihis nyo, China. No, nililihis nyo yung totoong issue. Nililihis nyo, China. No, nililihis ninyo kung sino yung totoong sumisira, no, ng marine environment dyan. Diba? Malinaw. China mismo. Sila mismo. Diba? Gusto lang nilang palabasin na nagmamalinis talaga sila. 系统和岛礁周边的海洋环境。 And has taken effective measures in this regard. The report makes it clear that the Philippines illegally grounded military vessel and relevant human activities are primarily responsible for the damage of Red Anjau's coral reefs ecosystem. Diba? Bumalik tayo doon sa BRP Sierra Madre. Yan yung sinasabi nila. No? Nan sumisira doon sa coral reef ecosystem. Pero ang totoo, mga kababayan, no? China, no? Kayo, China, ang totoong sumisira. 'Di ba? Gagawa ba ng kwento yung Pilipinas na may nagtatambak ng mga dead corals, no? Doon sa mga case ng Pilipinas, doon sa mga isla ng Pilipinas. 'Di ba? Sino magtatambak ng mga dead corals diyan? Hinaharang nyo nga yung mga barko ng Pilipinas. Diba? Wala naman ibang pwedeng gumawa niyan dyan eh. Kundi China lang. Kayo lang naman China, no, ang mahilig, no, ang gumawa ng mga mga artificial island. No? Pati na rin yung Vietnam. Pero pinakamarami ata itong China, mga grabe. Tapos sisisihin nila yung BRP Sierra Madre. Malinaw, mga kababayan. Malinaw na etong China ay gumagawa na naman, no, ng kanilang propaganda. May pinagtatakpan na naman to. 是菲律宾军舰非法坐滩及其相关联的活动。这是基于客观事实和科学调查 Scientific 得出的结论。 investigations daw. Oh. 中方要求菲方撤走在仁爱 Diba? Sa huli, we continue to ask Philippines to remove illegally grounded warships. Diba? At Ren Aijiao, diba? Yun yung sinisisi nila, no? Yung BRP Sierra Madre. Diba? Pinipressure nila yung Pilipinas. Tauli, ano sasabihin nila doon sa statement nila? Diba? Naalisin ng Pilipinas, no? Yung BRP Sierra Madre. Gusto nilang alisin yung BRP Sierra Madre para wala na silang problema. Madali na nilang makakuha, no, yung Ayungin Shoal pag wala na yung BRP Sierra Madre dyan. Yeah. So, inuutusan tayo. Huwag mo utusan China ang Pilipinas. Huwag ganun. 保护南沙群岛的珊瑚礁系统和岛礁的周边海洋环境。相信你可能也注意到，中方的有关部门刚刚发布了 Sige. No, eto na. You might have seen the investigation and assessment report on marine ecology and environment status of Huang Yan Dao. Just released by relevant government agencies, which is another example of how serious China, babayan, is about looking after the ecological environment of Huang Yan Dao area. Okay? The results of investigation and assessment showed an excellent environmental quality of Huang Yan Dao area.
Yan, yung sinasabi nila mga kababayan, no? Maganda raw yung ecosystem doon. So pinapalabas talaga nila mga kababayan na itong BRP Sierra Madre ang sumisira sa ecosystem. Huwag ganon, China. Huwag nyo hanapan ng butas yung Pilipinas. Dahil ang totoo, kayo yung sumisira ng ecosystem. Kayo yung sumisira ng environment dyan. Kayo yung sumisira ng mga coral reefs. Hindi Pilipinas. Isa lamang itong tactics ng China upang alisin ang BRP Sierra Tama. Madre sa lugar at kontrolin na nila ang buong Ayungin Shoal. Kaya naman hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa mga maling impormasyon na nilalabas ng China. Giniit din ng Pilipinas na marami tayong hawak na ebidensya na ang mas nakakasira sa yamang dagat sa West Philippine Sea ay ang China, dahil sa illegal na pag-dredge at paggawa nito ng artificial island. Ang 4 na FA-50 ng Philippine Air Force ay dumating na sa Australia noong Miyerkules, ang kauna-unahang deployment ng mga fighter jets ng bansa para sa mga drill sa labas ng bansa. Sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na dumating sa Darwin City ang 4 na fighter jets, kasama ang 162 personnel, para lumahok sa exercise Pitch Black sa Australia. Ang Philippine Air Force contingent ay lalahok sa multilateral war games na tatakbo mula ika-12 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Agosto. Alright, so yan mga babayan, no? Ano masasabi ninyo, no, dito sa mga pinagsasabi na to na ni China? I-comment down sa ibabaan yung mga opinion na atin niyang pag-usapan. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.